Mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto po, tila hindi ata magkasundo ito pong dalawang mga miyembro po ng Duterte Bloc po mga kabida dyan po sa Senado. Patungkol ho dito sa panukalang batas na gawing krimen, ito pong extraordinary rendition mga kabida. Anong ibig sabihin po dito? Ito hong pagpapadala ho ng isang Pilipino na nakagawa ho ng krimen, particularly ito hong crime against humanity, from the Philippines papuntang ibang korte sa ibang bansa po makabida, Okay? Kagaya ho sa ginawa po nila kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang nagpanukala po dyan makabida, ito hong si Senator Amy Marcos, itong Rodrigo Roa Duterte proposed bill. Okay? Ayaw kong pumagat ho dito si Senator Rodante Marcoleta po makabida kasi malabo daw yan. Although hindi naman po binatikos po ni Senator Marcoleta yung panukalang batas po ni Senator Amy. Pero ang tingin po niya dyan is malabo daw eh. Bakit? Kasi yung unang-una po meron naman po tayong batas dito sa Pilipinas, pero hindi lang specific po, dito sa extraordinary rendition, mga kabida, Kagaya na lang po dito sa Republic Act 4851. Okay? Ito hong crime against humanity, mga kabida. Okay? So, ang tingin ho dito ni Senator Marcoleta ay malabo po ito, Ito, pakinggan muna natin itong discussion po nila sa Net25, mga kabida. At i-courtesy lang po natin ito sa Ang Balita ngayon. Narito po. Paano ka lang batas ni Senador Amy Marcos. Ito ay Senate Bill number 557. Ayan, ano bang laman dyan? Ito po ay panukala na gawing krimen ang isang, kung tawagan ay extraordinary rendition, na ang isang Pilipino ay itatransfer o dadalhin sa isang bansa, isang foreign country na walang consent o pahintulot ng alinmang hukuman sa Pilipinas. Parang yung nangyari po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi nila sa dahil kahit wala namang pahintulot o hindi naman ipinagpaalam sa hukuman ng Pilipinas. Okay. Gagawin itong isang... Mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito po, tila hindi ata magkasundo ito pong dalawang mga miyembro po ng Duterte Bloc po mga kabida dyan po sa Senado, Patungkol ho dito sa panukalang batas na gawing krimen, ito pong extraordinary rendition, mga kabida. Anong ibig sabihin po dito? Ito hong pagpapadala ho ng isang Pilipino na nakagawa ho ng krimen, particularly ito hong crime against humanity, from the Philippines papuntang ibang korte sa ibang bansa po mga kabida. Okay? Kagaya ho sa ginawa po nila kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang nagpanukala po dyan mga kabida, ito hong si Senator Amy Marcos. Itong Rodrigo Roa Duterte proposed bill. Okay? Ayaw po dito, ayaw kong pumagat po dito si Senator Rodante Marcoleta po mga kabida kasi malabo daw yan. Bakit tayo to? Although hindi naman po binatikos po ni Senador Marcoleta yung panukalang batas po ni Senator Amy, pero ang tingin po niya dyan is malabo daw eh. Bakit? Kasi yung unang-una po meron naman po tayong batas dito sa Pilipinas, pero hindi lang specific po, doon po sa dito sa extraordinary rendition, mga kabida, Kagaya na lang po dito sa Republic Act 4851. Okay, ito hong anti-human, itong crime against humanity, mga kabida. Okay? So, ang tingin mo dito ni Senator Marcoleta ay malabo po ito, Ito, pakinggan muna natin itong diskusyon po nila sa Net25, mga kabida.
At ikukurtisi lang po natin ito sa ang balita ngayon. Narito. Palagay mo, sige, nagtalo-talo kami. Ginugol namin ng 3 taon. Naisa batas ito. Ano pangalan? FRRD. PRRD Act. Oo. Opo. Sino ang uusigin pa maliban kay Oo. dating Pangulong Rodrigo Duterte? Meron pa kayang mangyaring kagaya niya, no? Na hindi pagpapaalam sa korte. Wala na siguro. Ah. Sino nga sino makikinabang sa batas na yan? Oo. Di ba ang batas national? Opo. Dapat maraming makinabang. Kung isa lang. Meron pa, tinatanong ko, meron pa ba? Baka wala na eh. Baka naman doon. Wala nang jurisdiction ng ICC. Magkukusa, magyayabang ba yan na mag-i-issue pa ng warrant of arrest? Sabi ko nga sa inyo, meron na tayong Republic Act 9851 Opo. na ang isang tao, ang isang residente natin dito sa ating bansa, Pilipino, Opo. hindi mo naman siya basta-basta mauusig o mapoprosecute o kaya editin nang hindi mo sinasang-alang-alang yung ating batas Opo. dito sa ating bansa. Yun namang Rome Statute na yan ang kumakatawan sa ICC. Ang kanyang pinakasentro naman ay yung tinatawag na principle ng complementarity. Ibig okay. sabihin, inuuna muna yung karapatan ng isang national o estado na siya muna ang gumawa ng pang-uusig sa nakalabag ng ganitong klaseng krimen bago sila. Lalong-lalo na kung yung local domestic court ay willing and able na gumawa ng bagay na yan. Opo. Wala naman nagsabi na ang ating bansa, yung mga korte natin, mga korte, mga prosecution service, di man sila nagsabi, kami po'y walang kahandaan, kami po'y walang kakayahan. Ayaw po namin gumanap ng tungkulin natin na mang-usig po ng krimen na binabanggit po ng batas na ito. Wala naman nagsabi. Wala pong ganun siya, no? Ang katotohanan ng bansa natin ay open, bukas, Opo. umiiral, nagpapunction lahat. Bakit mo dinalaro si Pangulong Duterte? Ayun. Ang pagkakaintindi ko po doon sa explanation po ni Senator Marcoleta po Macabida, unang-una po, nangyari na po yung insidente, ano? Okay? Ginawa na po nila kay dating Pangulong Duterte yung extraordinary rendition, mga kabida. Kung may pasa itong batas na ito, malabo daw kung uulitin ito po, mga kabida. Kasi yun na may lesson learned na po, ano, mga kabida. Kung mauulit man ito, pero dang-dang taon pa po. Okay, mga kabida. Unang-una po, ang makakabenepisyo lang po dito, mga kabida, no? Yung gumawa po ng krimen na ito. Alright? And marami hong nagsasabi na itong panukalang batas daw ni Senator Amy, ang beneficiary daw dito, mga kabida, yung kanyang kapatid. Ano? Hindi raw makover ng batas na ito yung nangyari po kay dating Pangulo Duterte. Syempre naman, hindi naman talaga retroactive yung batas. Hindi naman po pwede na pag may pasa po itong batas, lahat ng krimen na katulad ho dito, mga kabida, in the past, makukover. Hindi naman po ganun yung batas. Hindi naman po, anong tawag po dito? Retroactive po, mga kabida. Maliban lang po siguro kung ilagay po dyan sa panukalang batas na yan, na lahat ng krimen in the past, okay, cover po sa panukalang batas na ito, itong Rodrigo Roa Duterte Senate Bill po, mga kabida. Ano po, no? Okay? So, yun po, ang dami hong nag-react po dito nung sinabi yan ni Senator Amy Marcos sa The Hague, Netherlands, ano? Na meron po siyang ganung panukalang batas na yan. At ang interpretation po ng iba, ginawa lang daw yan ni Senator Marcos para ho mailigtas yung kanyang kapatid, ano? Mga kabida. Unang-una po, wala naman talagang batas, ano? Patungkol po dyan. Kung meron man, pero hindi specific. Hindi po doon ho sa act na ginawa po ng gobyerno against the former president, mga kabida. So kahit pa balik ta rin po natin, hindi talaga pwedeng makover yung ginawa po ng Marcos administration kung sakaling maipasa po itong batas na ito, ano, mga kabida. So useless pa rin. Ang purpose lang po dito para ma-prevent daw yung future na crime na mangyayari po, ano, mga kabida. Okay?
I don't know kung ano po yung implikasyon ho dito. It's too late na hero na po daw, mga kabida. Sabi ho ng ilang mga nag-react ho dito sa panukalang batas na ito. Pero hindi naman po talaga ito inasahan na ito po yung mangyayari po, mga kabida, no? Basta bigla na lang po itong nangyari po, ano? Sino bang mag-aakala na magkakaroon po ng extraordinary rendition? Sino bang mag-aakala po, mga kabida, na kayang gawin po ng Marcos administration, ano, na ipagkanulo ang isang Pilipino na pwede hong itry sa Pilipinas, pero mas pinili po nila na itry po sa ibang bansa. Wala akong nag-akala nun Kasi ang tingin po natin, hindi ho magagawa yan ng isang Pilipino, pero nangyari po, mga kabida. Diba? Pero para sa akin, personally, okay po ito Para sa akin, yung panukalang batas na ito para ma-prevent yung possible commission of the crime in the future. Okay? Hindi po ito walang silbi. Para sa akin, hindi po ito walang silbi. May silbi po ito. Kasi this will prevent future crime. Mas maganda na meron tayong batas na ganito kasi specific. Kaysa doon ho sa Republic Act 4851 na very broad masyado, mga kabida, no? May option pa. Pero dito wala Sa panukalang batas po ni Senator Amy, walang option. Pag ginawa mo yung krimen na yan, okay, paparusahan ka talaga, mga kabida. Okay? Kahit hindi po ako abogado, pero sa tingin ko po is beneficial itong panukalang batas na ito kaysa walang batas na ganito, mga kabida. Kahit nasabihin po ni Senator Marcoleta na malabo po kasi hindi na po ito mauulit Buti nga, hindi po ito uulitin. Yun yung maganda po doon, na magdadalawang isip na po yung mga opisyal po ng gobyerno na gagawa ho ng krimen na kalintulad po sa ginawa po nila kay Digong, Kasi meron na po tayong batas na pwede hong litisin ang sino mang gagawa ho nito, mga kabida. Okay? Actually, iba't ibang iba't ibang pananaw po yan, So, nirerespeto po natin yung ibang pananaw po. Kay Marcoleta, nirerespeto natin yan, Pero para sa akin po, may personal take po dito, Mas maganda kung meron pong ganitong batas. Okay? Again, this will prevent future crime, mga kabida. Katulad ho sa ginawa po ng Marcos administration kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So, para po sa inyo, ano po ang inyong pananaw at opinion ho dito? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated pa kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.